dear beloved, Boss Mike, Cervera. Sunod nating talakayin etong pagkasa ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa hamon itong nauna na ngang hamon ng mga kongresista na mauna daw na magpa-lifestyle check itong si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon ho mga kababayan kumagat. Mga kababayan, sabi rito mga kababayan, eto na. Nasaan na ba 'yon? Eto. Kumagat to kumasa mga kababayan. Kumasa sa hamon mga kababayan si Pangulo dito sa hamon nila. Ayan na. Eto na mga kababayan. President Bongbong Marcos handang ilabas ang SALN para sa lifestyle check. Ayan Malacanang Palasyo. News 5 po ang nagbalita. Ito pa. Ayan. Yan na. Labasan na ng SALN. Yan na. News 5 po yan 8 hours ago. Kumasa ang Malacanang sa hamon na inilabas. Lilit ba? Nga, lilit. Wait lang. Inilabas ni President Bongbong Marcos Jr. ang kaniyang SALN. Yan na nga. Ayan, maliwanag Kumasa ang Malacanang sa hamon na ilabas ni President Bongbong Marcos Jr. ang kaniyang SALN kung kinakailangan para sa lifestyle check. Nako, mga kababayan ko, marami ang malilintikan dito. Ayon kay Palace Press Officer Yussi Claire Castro, bukod sa Pangulo, lahat din ng miyembro ng ehekutibo ang handang magpabusisi. Nako, grabe eto hindi nagawa ng mga Duterte, mga kababayan. Baka nakakalimutan nyo. Kasunod ito ng mga panawagan na maging ehemplo ang Pangulo sa kaniyang utos na ipa-lifestyle check ang lahat ng sangkot sa flood control project. Mga kababayan, Ayan. So, kumasa po. Ngayon, ang tanong ko una sino ho ba ang takot na magbigay ng SALN, mga kababayan? Sino? Ang tanong ko ho uli, ikalawa, ang mga Duterte ba kakasa sa ganitong mga hamon, mga kababayan? Di po ba't ilang beses na hong hinihingan sila ng SALN? Pero wala, mga kababayan? Takot! Oo. Napakatakot ng mga Duterte pagdating dito. Pero ang Pangulo, kasa. Oo. Laban, mga kababayan. Kung kinakailangan ang kanilang SALN ni Pangulo, abay ilalabas, mga kababayan ko. Ayan sa News 5 po yan. Liwanagin ko lang Sa News 5 po. Oo, Alibito, thank you naman. Oo. Sana Oil. Mga kababayan ko, News 5. Ngayon, meron naman ako na napanood patungkol din dito sa usapin na kasa. Mga kababayan ko'y minamaliho nila yung pong sinasabi ng palasyo. Minamaliho, mga kababayan ko. Abay, pakinggan ninyo to, Mga kababayan ko, pakinggan nyo ito. Ay talagang minamaliho nila. Yan po, napakaliwanag na kumakasa ang Pangulo sa hamon kahit maglabasan ng SALN. Di po ba? Ngayon minamali ng isang mainstream media. Ito napakaliwanag Alangan naman na unawaan ng News 5. Tapos itong isang mainstream media, hindi nila naunawaan. Ganun ba yon? Pakinggan nyo mga kababayan ko. Ito. Uurungan ni Pangulong Marcos Jr. ang hamon ng ilang mga mambabatas na sumalang siya sa lifestyle check, gayon din ang lahat ng tauhan ng ehekutibo. Yan, mga kababayan ko, maganda yung intro hindi uurungan ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos biglang may sisingit na ganere, mga kababayan. May isisingit silang ganere
Pero nang hamunin naman ang Pangulo na isa publiko ang kanyang SALN, iginit ng palasyo na huwag haluan ng politika. Kita nyo mga kababayan ko yung pag-twist nila ng kwento, ano? Tingnan nyo mga kababayan ko. Pero nung ano daw, itinanong, na sa SALN, mga kababayan wag, ang sagot daw ng Malacanang, wag daw haluan ng politika. Ang alam nyo mga kababayan, madali ho kasing mag-cut-cut ng video para gawing malisyoso yung pong mga nangyayaring totoo. Ano po? Nagigets po ba ninyo mga kababayan ko? Ayan maliwanag tingnan nyo. Ayan na. Pakinggan nyo uli Hindi uurungan ni Pangulong Marcos Jr. ang hamon ng ilang mga mambabatas na sumalang siya sa lifestyle check. Gayon din ang lahat ng tauhan ng ehekutibo. Ayan naman, tama naman yung nandoon sa News 5, Pero dito na magkakaiba. Pero nang hamunin naman ang Pangulo na isa publiko ang kanyang SALN, pero nung hamunin daw na isa publiko, ang kanyang SALN ay iginit ng palasyo na huwag haluan ng politika. Kita nyo mga kababayan ko, malisyoso to Malisyoso mga kababayan ko. Tingnan nyo rin Napaka, alangan naman na mas maliwanag ang pang-unawa ng taga News 5. Ayan kumasya ang Malacanang sa hamon na ilabas ni President Bongbong Marcos Jr. ang kanyang SALN. Kumasya pero pagdating sa kanila, mga kababayan, bigla hong iniiba Ginagawan ho ng malisyosong balita kung kayo ho makakarinig. Di ba? Netong kanilang balitang are. Sigurado naman, Sigurado tingin ko hindi nyo magugustuhan, Ayan, ito na. Pasok. Gayon din ang lahat ng tauhan ng ehekutibo. Pero nang hamunin naman ang Pangulo na isa publiko ang kanyang SALN, iginit ng palasyo na huwag haluan ng politika. Kita nyo mga kababayan ko? Hindi naman yun ang kasagutan, payag naman Payag si Pangulo na pati SALN magbusisi yan Kaya lang mga kababayan, nung napanood ko to, teka muna, bakit para bang sinisimplihang sinisimplihang kinikikigan si Pangulo Kulang na lang sabihin natin na para bang sinasaksak nila ng patalikod si Pangulo mga kababayan. Di ba ba? Parang sinasaksak nyo ng patalikod si Pangulo Yung mga ibang taga-mainstream, ayos yung pagkakaunawa. Kahit SALN kasama. Ay ngayon, mga kababayan, sa dami ng sinasabi ni Attorney Claire, baka pumulot lang ng mga kababayan ko, ng mga gusto nilang ipalabas, Nasabay yata ni Attorney Claire yan, pero sabi niya, agree si PBBM. Ito na nga. Agree nga eto na. Panoorin natin to. Buhay natin. Pero nang hamunin naman ang Pangulo na isa publiko ang kanyang SALN, iginit ng palasyo na huwag haluan ng politika at tutukan lamang ang isyu na habulin ang mga dawit sa mga anomalyang flood control projects. Malisyoso yan, mga kababayan. Malisyoso? Oo. Malisyoso na ho. At kaugnay niyan, pabor naman ang Malacanang na isailalim rin sa lifestyle check ang mga kontraktor. Ito yung mga kontraktor. Kita nyo, napakaganda ho ng mga sinasabi ng Malacanang pero nahahaluan ho Nahahaluan ho. Pasensya na marami tayong kaibigan sa Net25 pero eto, hindi ako masyadong sang-ayon din Oo. Tista at kanilang mga kamag-anak. Eden Santos sa balita. Ako, kaya naman pala Eden Santos na naman to. Kumasa sa hamon ng lifestyle check si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginiit kasi ng ilang mambabatas na dapat ay kasama ang Pangulo sa mga nararapat na ma-lifestyle check sa harap ng mainit na usapin sa anomalya ng flood control projects. Sa press briefing sa Ito na mga kababayan, titira na.
sana ho pakita niyo yung buong mensahe ni Yusek Claire Ano po? Kanyang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na handa si PBBM na sumalang sa lifestyle check. Una rito, iniutos mismo ni Sumang-ayon ho mga kababayan na unawaan ng marami. Sumang-ayon Di po ba? PBBM ang lifestyle check para sa lahat ng opisyal ng gobyerno kasama na ang mga kasabwat na kontratistang nakinabang sa mga government projects. Lahat nga. Gusto ni Pangulo lahat. Walang sisinuhin. Kaya kung ang nais, mga kababayan, ay mauna si Pangulo, di sige, game siya. Kasado, mga kababayan, kasado. SALN, lifestyle check, lahat. Yun ang gusto ni Pangulo. Kung yan ang nais nila, laban daw siya. Pero dito, iba Lahat ng parte ng ehekutibo ay ready for lifestyle check. Lahat po na ehekutibo. Lahat, mga kababayan. Kasi po, mga kababayan ko, pagka lifestyle check ho ang pag-uusapan, abay kasama ho, pati SALN dyan. Matik kasi yan Matik yan, mga kababayan. Ang ehekutibo ay ready. Pati pa ang Pangulo. Pati ang Pangulo. Ready, mga kababayan Pero sa hamon ay sa publiko ng Pangulo, ang kanyang statement of assets, liabilities and net Ito, mga kababayan, dinudungisan. Pero sa hamon daw ng SALN, Itong SALN, mga kababayan, ayaw daw, mga kababayan, para bang sinasabi nila na hindi payag si Pangulo. Di ba? Kita nyo ho, mga kababayan, sila magbalita. Mga walang iya sa totoo lang, mga walang iya Fort o SALN ay idiniini Castro na huwag ilayo ang issue sa maanumaliyang flood control projects. Ako, kita nyo, mga kababayan ko, mali ang pagkakaunawa neto. Sa totoo lang, Okay, lumalayo kasi po tayo sa issue. Sinabi po natin na ang Pangulo, ang buong ehekutibo ay ready for lifestyle check. Ayun na yun, ready na. Kasama na dyan SALN, Ano ba, ang hina nyo ba umintindi? Pero So wag po tayong lumayo sa issue. Ang issue po ngayon ay tuligsain at habulin ang mga involved sa flood control projects. Kita nyo, mga kababayan ko. Yun naman talaga para bang kasing gusto nilang tumbukin na si Pangulo, kaya nasabi ni Attorney Claire ito. Di ba? Gusto na tumbukin Gusto nila, mga kababayan, tumutok na lang yung issue dito po, mga kababayan, sa sa nangyayari Kay Pangulo na sila tumutukoy ang tama naman si Attorney Claire, si Yusek Claire, na tumutok tayo, dito sa issue ni Pangulo na nais niyang magkaroon ng hustisya, itong mga pera na mga ninakaw ng mga sindikato sa flood control scam. Kita nyo? Ay, nako. Pero minamasama pa rin nila. Pero, kita nyo, mga kababayan ko, sa ibang channel, ulitin ko lang, napakaliwanag. Sa ibang mainstream media. Kumasa ang Malacanang sa hamon na ilabas ni Pangulong Bongbong Marcos ang kaniyang SALN. Kita nyo? Pero sa balita nila, sinabi, iba daw yung sinasagot. Anak ng pating talaga, mga kababayan ko. Alam nyo, simpleng-simple talagang sinasaksak nila sa likod si Pangulo. Di ba? Yan, kaya alam nyo, pag-iingatan nyo, mga kababayan ko. Pag-iingatan nyo. Our beloved Boss Mike,